Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinahayag sa inyo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. At totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng tao, ngunit ngayoy iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito, si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang puntahan ng mga philosophers. Mahilig ang mga Griego sa mga philosophies. At ang mga ito ang malaking contribution nila sa mundo. Marami silang mga thinkers na nag-influensya sa kaisipan o karunungan ng mundo. Pumunta din dito sa Atenas si Pablo at tumigil pa nga siya sa Areopago. Ito yung tinatawag na marketplace of ideas. Ang mga tao ay pumupunta rito upang makinig sa mga bagong ideyas.
At kung sino ang may bagong ideya ay maaaring pumunta rito at magpahayag at may mga taong makikinig sa kanya. Nagsalita si Pablo sa Areopago. Nagsimula siyang pinuri ang mga Griego dahil sa kanilang pagiging relihiyoso. Ang mga tao noon ay naniniwala sa maraming Diyos. Para hindi makaligtaan ang sino mang Diyos na hindi pa nila kilala, ang mga Griego sa Atenas ay nagtayo ng dambana para sa Diyos na hindi pa kilala. Sinabi ni Pablo na ipinakikilala niya ang Diyos na ito. Ang Diyos na ito ay may likha ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa anumang dambana at hindi siya tumatanggap ng anumang alay kasi siya ang may likha ng lahat ng tao at siya ang nagtakda ng iba't ibang panahon. Pero hindi siya malayo sa atin sapagkat ayon nga sa mga poets ng mga Griego, sa Kanya tayo nabubuhay at tayo ay mga anak niya. Hindi siya napapakita sa pamagitan ng anumang larawan, kahit na gawa ng mga ginto o pilak. Wika ni Pablo, gumagawa kayo ng mga larawan ng mga Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. Pero ngayon, magsisi na kayo kasi nagtakda ang Diyos ng panahon ng paghuhukom sa lahat. Ito ay tinakda niya sa pamagitan ng isang taong binuhay niya mula sa kamatayan. Noong binanggit ni Pablo ang muling pagkabuhay, umalis na ang marami at ayaw nang makinig sa kanya. Sa pananaw ng mga Griego, ang katawan natin dito sa lupa ay isang kulungan ng kaluluwa. Mas pinahahalaga nila ang espiritual kaysa material, kaya hindi nila maintindihan na nakalaya na ang tao sa kulungan ng katawan, namatay na siya, bakit siya babalik pa uli sa katawan? Kamangmangan ito para sa kanila. Hindi naging matagumpay si Pablo sa kanyang pahayag sa Areopago. Iilan lang ang tumanggap sa kanyang mensahe doon, sina Dionisio at Damaris. Ina-adapt ni Pablo ang kanyang pahayag ayon sa kanyang audience. Hindi siya gumamit ng kasaysayan ng mga Hudyo kasi ang mga kausap niya ay wala namang alam sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang starting point ay ang karanasan ng mga Griego na walang iba kundi ang sangnilikha. Kaya nagsimula siya sa mga bagay sa mundo, langit, lupa, mga hayop, ulan. Nagsalita siya tungkol sa Diyos na manlilikha, God as Creator. Gumamit din siya ng kasabihan ng mga makata ng mga Grego. Hindi niya sinisi ang mga Grego na sumasamba sa mga larawan ng kanilang mga Diyos. Ito'y galing lang sa kanilang kamangmangan sa katotohanan. At ngayon, dumating na ang katotohanan na ang Diyos ay hindi makikita sa mga larawan at ang katotohanan ito ay dala ng isang muling nabuhay sa mga patay. Yan nga ay si Jesus. Kahit na maganda at maayos ang presentation ni Pablo, tinanggihan ng marami ang kanyang mensahe kasi hindi nila tinatanggap ang muling pagkabuhay sa mga patay. Masigasig si Pablo sa pagpapahayag pero nabigo siya sa Atenas. Hindi pa handa ang mga taga roon sa magandang balita. Natisod sila sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Hindi nila ito matanggap. Panginoon, maraming mga tao ang kailangang abutin ng magandang balita na si Jesus ang manliligtas ng lahat at makabahagi kami sa kanyang muling pagkabuhay. Buksan din po ninyo ang kaisipan at puso ng maraming hindi pa tumatanggap at hindi naghahangad ng buhay na walang hanggan.
ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.